Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Guys, Motus, Quarters, Pedestal 5, kabilang bracket, Blaser versus Kilua. So, natapos na natin yung first round ng 1 of 7 FRBL June 1 to 8. Natapos na natin, guys. Panoorin nyo na lang kung gusto nyong mapanood or gusto nyong panoorin. Kung may mga battles kayo na nagustuhan dun sa 1 up 7 at gusto nyong marinig yung opinion ko, nasa channel natin yung mga battles dun sa first round ng tournament. At to be honest, guys, katatapos ko lang reviewin ngayong gabi yung battle ni Yotopak at ni Ra. Tangin na, fresh pa yung utak ko. Pero eto, punta tayo ng Motus, Blaser vs Kilua. Ito yung unang quarters sa bracket B. Tama, bracket B. Kasi nauna na natin yung dalawa sa bracket A. Yung kila Siege, Casper, tsaka Pamoso, Calix. So, sila yung maglalaban sa semis. Siege vs Pamoso. Ngayon naman sa bracket B, Blaser vs Kilua. Tapos yung isa pang re-review natin sa bracket na to, Dave Denver tsaka C9. So, alam ko may rematch na mangyayari Blaser versus Dave Pero panoorin natin, check natin. Nakausap ko si Kilua before this battle. May mga sinabi siya and hindi ko na i-disclose dito. Panoorin natin to kung magagawa ni Kilua yung plano niya. Si Blaser naman, tignan natin kung paano niya dedepensahan yung sarili niya sa ganitong estilo ni Kilua. Kasi feeling ko ito yung first time na may makakalaban si Blaser na ganito yung estilo kay Kilua. Si Kilua naman, marami na siyang mga battle MC na nakalaban sa na estilo technicals So the question, paano i-defend ni Blaser yung estilo niya against Kilua na kupal? 'Di ba? So exciting din yung matchup na to, guys. Kaya game. Si Kilua. Una para kay Kilua. Game. Pedestal. Kasi kalaban ko si Blaser! Ang bordadong dumila sa singit ng luksuryang pawis. Ang tapang niyang bano! Inupuan ka sa mukha ni Lax? Sayang ang tato. Ano naman kung matatuto? Wala yan ligtas sa pagkagago ko. Para mas maklaro to, tinta ko naman mananakit dyan sa buong pagkatao mo. Kasi di porket matatugot ang ina ka, ikaw na ay matikas, brother. Kung maangas ka talagang patato mo sa leeg mo, Gcash number. Pinatato niya mukha ni Enigma doon sa bandang hita para mapasok sa saliga ang bobo-bobo mo. Dugyot kang totoo. Di pag tinitigasan ka, si Enigma nagkaatiti sa noo. Pinatato mo ka ni Enigma? Bading! Sobrang ertitol. Ganyan sakripisyo nung Pinoy, makantot lang si Lexilor. Blaseri kay Bordado, ako'y parang nalabuan. Ako ay Bordado, pagkahayop nasa katauhan. Pag nagpamaras itanggal ang akas kahit pa na matatuyan. Tambak ka ng matabunan at sibak kay kumatauhan. Kundi tausap
paluwag ka na humarang baka agong mapagsak dito ka na unan. Para masulit ako, naguguhit ang gagawin guhit-guhit sa iyong lalamunan. Gagi ba, di magkayaya pa bars mo? Di ako niyan masisibak. Yung papa mo, imbis magservisyo sa bayan, nandun sa motos, nagre-rebat. Gago. Kung kumparahan lang ng tatay, panis ka sa akin, yan aking matitiyak. Yung papa ko, kahit sinasabihan yung patay at hindi nagre-react. Gago. Nung nag-rebat, sabi ko, puta, parang all God. Yung papa mo pala sa bat, puta, kala ko si Dog Brank. Gago. Kung konsihal man tatay Tangina. mo, wala ang karapatan na Gago talaga si Kilua. Palasawat para si Do. Tangina. Kilala nyo ba? Pamilyar ba kayo kay... Ang basa ko nga doon, una, Dobrock eh. Dobrock pala talaga yon. So, ayun. Kilala nyo ba yun? Napapanood nyo ba yun? So, nagets ko yung reference ni Kilua, yung palasabat. Kasi, totoo eh, no? Habang may tatanong siya. Tapos, syempre, sasagot yung in-interview niya. Sasabat siya doon sa ano na yun. So, nung una, syempre, bago pa, kung hindi dumating nga yung ganong angulo ni, reference ni Kilua, hindi naman mapapansin eh. Di ba? Hindi naman mapapansin kasi syempre, pag nag-uusap kayo, kahit nga kayo magtutropa kahit pag nag-uusap kayo, di ba? Syempre, kahit nagkukwento yung tropa mo, sisingit ka rin eh. Di ba? Ganun, parang normal lang. Wala, nagawang reference ni Kilua eh. Wala, nabutasan. yung papa mo pala sa bat, puta, kala ko si Dog Brank. Kung konsihal man tatay mo, wala ang karapatan na ngasan ako sa pagiging rapper. Yung sinasahod ng konsihal mong tatay, galing lang sa tax ko pag bumibili ng camel. Kiluwa na pang-araw, kanilang hinihirit ako, inisip ano, kanilang hirit ba no, kahit hipit na ako, malala, hipit na to at huwag kang malamig na, sir! Nagpapainit pa ako! Anong papalag ka, boy? Sasapitin mo sa akin, malubha! Itong umaas na ka, boy! Pagtututuraan ko sa mukha! Oo, spit on your face! Sama mo pa tatay mo! At ganyan kong pinatay yung blaze! Gamit laway ko! Tangina ni Kilua. Solid, tol. Ganda. Tanginang yan. Hindi, sige. Iwan muna natin yung round 1 ni Kilua, guys. Panoorin muna natin yung round 1 ni Blazer. Sa tingin ko, mas madali bigyan ng hatol kapag narinig na natin yung round 1 ni Blazer eh. Di ba? Walang dead air, tol. Wala mang crowd reaction yung round 1 ni Kilua, pero walang dead air, man. Alam mo yon, yung bawat punto ramdam mo eh. Dahil sa aggressive delivery ni Kilua eh. Yeah. Mas mas i-differentiate natin once or after natin kay Blazer. So game. Game. Dinamay pa tatay ko! Huwag ka nga tol mag-angas. Kung buhay lang tatay mo sa hirap ngayon, baka iswap ka nun sa gas. Ang ina eh, no? Alam nyo ba, ba't sa Ekisan, di na siya bumabattle, tol? Ba naman si Cerces yung channel nyo, pinamblog na lang sa basketball. Maging Cerces o Kilua, are not actually the same word. Pag binatibag kita kagaya nung malabatas, mapipilitan ka mag-change court. At pagkatapos daw ng kill, luha na ang kasunod. Pat nang matapos ko yung kill, may kill ulit na kaloob. Pero rematch namin ni Didi, inaantay mapanood na mabigyan ng double kill, yung double D ng malugod. O pareho lang may kill. Tangin, ang ganda nun. Inaantay mapanood na mabigyan ng double kill, yung double D ng malugod. O pareho lang may kill.
Pero siya'y kilalang matunog. Pareho lang kay kill sa bracket, asahan na hulog. Ang tanging pinagkaiba kung saan kayo magkabukod, yung kanyang baba, pasugod, habang sa'yo, papalubog. Kasi tangina yung baba, naka-lowered, pang-drifting. Bagong disenyo yan ang baba. Ang gara, naka-built-in. Pag tinitigan nyo si Kilan, litaw na mas anyo na buwan. Kung pag nadapa siya, mahirap bunutin, ikaw tumatalbog ka lang. Lahat na lamang rekta baba, panay tirang palso. Mapapagkamalan yung spratly, panay chinang barko. Mananatili ka sa baba, dama din ang tampo na nasa... Yung Spratly China, wait lang ikaw tumatalbog ka lang. Lahat na lamang rekta baba, panay tirang palso. Mapapagkamalan yung spratly, panay chinang barko. Yun, Spratly Chin ng barko. Don't get me wrong guys, hindi naman same na line. 'Di ba? Hindi naman same na line. Pero hindi rin same concept, 'di ba? Pero yung China ginamit na yun ni Six Threat kay Tats Maven. 'Di ba? Yung kaya pala China. Ano yun? Basta about dun sa Chin, 'di ba? So ano lang, different naman, hindi naman same na ganun din kung paano ginamit ni Six Threat yung Chin niya, 'di ba? Ano lang na-recall lang sa akin na parang narinig ko na, parang ganun. Mananatili ka sa baba, dama din ang tampo na nasa flip-top na kami habang stuck ka sa mga ligang ganto. Uy, Umaasa ka sa tong POI, napapabor sa'yo taayon. Si Lord Manuel nakaangat, ikaw napako sa kahapon. Ta sa akin ka ipapakain, puta M-site ang lalanon. Tanawin mo na lang kami mag-FT habang may inggit sa iyong lalamon. O si Lord, nakaakyat at may hawak pa na ring. Yung kasama niya sa bilog, mas nakitaang magaling. Naging mukha siya ng triangulong pangarap mo maging. Kamukha mo lang si Philippine Looper pero wala kang narating. Kaya hindi kita kauri. Sa ibang stage na ako nagtatanghal. Karir mo parang subway sa ilalim lang umaandar. Nakilalang kupal, manlalait, pero angas niyan, matatanggal. Dahil pag-usapang battle rap, wala kang credentials na masasambal. puking ina mo. Pinuntuhan. Hindi mo pwedeng i-disregard yung round 1 ni Blaser. Nag-isip ako pero dikit. May boto ako guys, pero I think hindi siya basta-bastang mabibigay mo sa isang MC ng mabilis eh. 'Di ba? Mapapaisip ka eh. Kumbaga, totoo bang kanya? Paano ko pa, alam mo 'yon, maghahanap ka pa ng ibang butas eh. Pero I think Kilua round 1. Okay. So, eto na, mas klaro na para sa akin magbigay ng justification or ng clarification kung bakit si Kilua. So, unahin natin sa performance. Magkaiba sila ng estilo eh. Si Blaser more on technicals, which is yun talaga yung estilo niya. Dati pa, una ko napanood si Blaser, 'di ba? Trivia pala no sa mga, hindi nasabi ko naman na to eh, pero sa mga bagong viewers natin, si Blaser ang pinaka-unang battle MC na nakausap ko. Si Blaser din ang unang nag-invite sa akin manood ng battle rap live. Yeah. Tapos si Rhea naman, siya yung nagpatuloy sa akin sa event. 'Di ba? Ano na ako, nilagay niya ako sa guest list that time. That was December 2022. Yun yung FRBL 1 up 3 na naglaban si Lord Manuel at si R-Zone.
Pero hindi ko na naabutan yung battle nila kasi sobrang ano na, tangin na parang alauna na, alas 2 na. Syempre bago pa lang ako sa live battle rap. Di ko in-expect na aabot ng alas 2, di ko in-expect na aabot ng alauna, alas 2, 'di ba? Pero anong oras na noon? Parang 11 or 12. Umuwi na ako. Hindi ko na natapos, pero nagpaalam ako kay ano noon, kila Blaser, kila yun, yung basta yung line-up ng ano, yung line-up nung poster na yun. Yung main event sila Arzone at Lord Manuel. Andun ako live. At kung papanoorin nyo rin yung video, makikita nyo rin ako dun. 'Di ba? So yun. Balik tayo sa estilo nila. Yes, magkaiba, style clash. Pero sa tingin ko lumamang ng konting-konti si Killua dito. 'Di ba? Breakdown natin, guys. Medyo feeling ko tatagal tayo dito. So sige. Sa content, no? Sa content, sa tingin ko mas mas madiin. Mas madiin yung mga yung content mismo ni Killua sa sulat niya, yung mga punto niya, yung mga angulo at mga references niya, 'di ba? Although gamit na yung ibang angulo sa ibang mga battles niya, yung tato, 'di ba? Pero sa tingin ko preference ko lang, mas naging creative si Killua kung paano ginamit 'yon. Kasi sa mga previous battles ni Blaser na napanood ko, halos wala nang gumagamit ng ganong angulo eh. So, sa tingin ko mas naging creative si Killua kung paano niya ginamit yung angulo na 'yon. Kasi more on angles kay Blaser about sa kagawad ni, 'di ba? Laban niya kay Kilan, 'di ba? More on kagawad din yung naging angulo. Wala na masyadong gumagamit ng tato na angulo ni Blaser 'di ba? Tapos yung tatay na nagrebat nung pedestal 4. So although nagagamit pa rin kay Blaser hanggang ngayon 'yun, pero sa akin nga ang creative lang ni Killua kung paano niya ginamit yung mga pass angles na madalas nagagamit kay Blaser. Tapos kung paano niya i-deliver yung mga 'yon, so orang mararamdaman mo talaga na mabigat, bumabakat, punto, 'di ba? Mararamdaman mo kada spit ni Killua sa bawat verses, yung mga setups niya. Minsan sa mga setups niya may mga sundot doon na isa sa mga dahilan kung ba't lumalakas yung pinaka punchlines ni Killua. So yun, ganun ko siya na feel, 'di ba? Mabigat, bumabakat, tsaka mararamdaman mo talaga yung delivery niya dahil sa aggression niya. Kay Blaser naman, usual Blaser, kalmado, pero pag nakuha ni Blaser yung momentum niya, hindi na niya yun papakawalan. Tulad nito, kalmado niyang ini-spit yung writtens niya. Pero nung nakakuha siya ng momentum, 'di ba, nagtuloy-tuloy. So, bakit si Killua yung binigyan ko ng bakit kay Killua ko binigay yung round 1 kung parehas naman pala silang aggressive, parehas naman silang pumupunto, parehas naman silang may mga angles at references na bumabaka sa isa't isa. So, simple lang. Sa tingin ko, mas aggressive, mas maganda yung content ni Killua compare kay Blaser. Nakagamit din si Blaser dito ng mga madalas na angulo kay Killua. Madalas yung about sa baba, 'di ba? About dun sa nagrebat siya about dun sa tatay. So ang hirap mag-explain, pero ito yung gusto kong i-explain sa inyo. Round 1 Killua. Bigyan natin ng 9-8 na score. Or deserve nga ni Blaser dito ng 9 points eh. Ganon ka ganda yun. So sige. It's a 10-9 for me in favor of Killua. Para sa akin, mas aggressive si Killua. Mas mararamdaman mo yung bawat verses, bawat punto na gusto niyang iparating. Kay Blaser naman, kalmado kasi yung delivery niya eh. Pero yun nga, as time goes by, yung delivery ni Blaser, babakat yan. So, slow start, pero once makuha niya yung momentum, sunod-sunod na yan. Tulad ng mga ginamit niya dito, 'di ba? So, yun lang. Nagkatalo sa delivery, nagkatalo sa content mismo. Pero sa punchline, sa haymaker, sa tingin ko halos the same lang eh. Pero sa tingin ko Killua
sa overall dun sa round 1, I think Kilua. 10-9, Kilua yon. Round 2, game. Hirap mag-explain. Hindi mo pa sa akin yung flip top. Masyado kang pabibo. Ganyan itsura kapag pumogi si Castillo. Kayong round 2 game? Kayong round 2? Papakita ko naman kakupalan ko. Yung chairman nyo, kalbo, ang cute sumasalto. Papayain ko't malabo na tumaan to. Ngayon makikita nyo malumputong kagawad na tumatakbo. Game! M-side, salamat! Natupad din na aking pangarap. Sa wakas, makakapagmula na sa mukha ng kagawad. Tangina mo! Kagawad na hip-hop! Wheelchair ng pasyente sa kanila, naka-open pipe. Gago. Pag nilapitan nga yan ng mga may sakit, binibigyan niyang open mic. Kagawad! Ano yan? OJT ng kurakot? O nangangantot ng SK? Burdadong barakot o parang gago, tapos yung project lagi misgay. Umaastap pa nga yung MJ, kala mo nagtutugma ng solid. Huwag piliin Chicago Bulls ng bubulsa ka lang ng corn beef. Panidikit pa yan kay Chiglaw na kasing corny din niya. Umaas ng pader tapos palaihin yung dinidikitan pa. Sa bagay kagawa din siya, kaya kung naintindihan na, tumikit ka dun sa G-Clown para majinggilan ka. Ako'y easy lang ba? Bes, humanda na mawasak yung pangarap niya na tangan. Pagkahawak sa katarak na pahamak sa kalaban. Pagkaakwat na tamaan, nasagat-blat kasamaan. Sa patay na yung agawad, pagkagawad kamatayan. Anong lugar mo? Pililya. Yak, taga-bundok yung tangang yan. Sobrang liblib sa lugar nyo, naniniwala kayo sa aswang. Karamihan sa taga-Pililya, never pa naka-experience mag-install ng Move It. Huwag ka dyan magpaandar! Dito sa amin, uso na yung drone! Sa inyo doon! Wow! Malalanggal! Hoy, probinsyano, tanga! Huwag kang magyabang! Yung yabang ko, kayanin mo! Walang signal sa lugar mo, TV5 lang channel nyo. Kiluwa dito nag-angas at pagyabang hangarin ko. Pililya windmill, mas electrifying hangin ko. Okay. Get out of my way! Manggigibala to! Humara sa daalan ay magsisipag-amo. Ito sa Pililya naka-base. Matikman ang magiging abo. Kasi nawala yung nanlamig yung place nung nagsika ako. Time. Tang ina, nawala ng konti. Nawala siya doon. Matik... Humara sa daalan ay magsisipag Nawala. Ito sa Pililya naka-base. Matikman ang magiging abo. Kasi nawala yung nanlamig yung place nung nagsika ako. Time. Hindi na close ni Kilua ng maayos yon. Sige, mag-explain ako mamaya. Round 2 muna ni Blaser. Game. Maniniwala ako sa aswang malamang. Kita naman sa mukha mo, tol. Taga-syudad ka pa niyan. Tang ina rebel. Gago, tayo na mag-rhyme, no? Sasabihin ko na, pangit siya. Gago. Alam nyo ba kung anong karime ng kailan mo trip mag-stop? Natapat pa kay Kilua, wala sa flip-top, yak. Kahit mag-switch ng spot sa music tong bitch aswak, may chance ka pang mahit ng track kaysa magkahit kang track. Di ba pinasok ka ni Cerces sa trabaho bandang tayuman? Kaso tinanggal ka ng bisor kasi sa trabaho nakatayo lang. Gusto sahod, ayaw pagod. Relax ka lang, may buhos kayo.
Yung foreman, mas pagod na Gago. pagod pa daw kakautos sa'yo. Tapos criteria nyo sa ikisan, di lang basta pakisama. Kahit pangit, mababaho, basta hardcore na linyada. Dapat kupal, agresibo, pang construction, pating bara. Nakita ko, tryouts mo doon, ang galing mo tol, magpalitada. Nung mawala yung ikisan, sa FRBL Tomas nakikampo. Sa ligang batch namin nagpaugong kaya nga sobra dinayo ni Reforma binago. Binigyang kulay mala obra Picasso. Matapos namin itaas, ihi ng flatway ginawa nyo kontaminado. At ngayon, motos naman. Puta ka ba ayos? Bakit? May issue ka sa flat? Ano ka, Maka Marcos? Ito yung ligang nilalait at sinusuka niya pahalos. Nung walang mapala sa floodway, biglang nag-iba ng agos. Kasi way back 2020 sa Motos, panay dis ang mga gimmick nila. Ngayon, dikit ka na sa site, sa FRBL naman di mapagkikikita. Malabo daw yan mapasalang anumang gawin na pag-iimbita. Ito yung dati mong tinitira-tira, tas dito ngayon ka makikitira. Kitira. Kasi para sa flip-top dreams, basa ko ng agaran to. Nung di matulak yan ni Rayan, agaran na nagtatampo. Kasi para nga sa flip-top dreams, Tangina. ay kanyang napagtanto. Nung di ma-i-market yan ng Diablo sa Christian din pala tatakbo. Tangina. Tumataas na yung standards. Di lang record patutungkulan, hindi sa standing. Sinusukat kundi sa bigat ng natutungtungan kung aabot ba sa pulso ni Arik. Tanong nyo'y dito matutuldukan, ngayong patay na tong kiluwat, di nyo na mapupulsuhan. Ina mo, Blaser. (10-8) Blazer. Puking ina mo. Whew. Napansin ko sobrang nag-i-improve na si Blazer sa bawat statements na nilalatag niya. Kumbaga, yung isang angulo na yon sobrang na-stretch niya hanggang sa lumabas yung gusto niyang iparating. Di ba? Yun, tulad ng FRBL Motos na scheme, masyadong mahaba. Pero hindi mo siya mamamalayan na na mahaba kasi sa bawat pag-stretch niya may punto. Babalik ulit, stretch niya ulit yung FRBL Motos na scheme, may punto ulit, may punchline, may haymaker. 'Di ba? So ganun na ka-wise si Blaser ngayon. Mas mas ang tawag doon, may isang word doon eh. Kalimutan ko yung tawag. Basta mas siya, mas mas meticuloso na si Blaser sa bawat angulo na ginagamit niya. Kasi mas na-expose niya yung angulo na yon, mas tumatama sa kalaban at mas mararamdaman yung bawat punto. 'Di ba? From start to middle to finish ng round 3. Ng round 2 ni Blaser. Ang lakas nun. 'Di ba? About dun sa Ekisan, yung mga jokes ni Blaser na nakita ko tryout mo doon, ang galing mo magpalitada. 'Di ba? From jokes, entertainment to technicals, angles, references, sobrang linis ng transitions. So, no doubt, Blaser yon. It's a 10-8 in favor of Kilua. It's a 10-8 in favor of Blaser. 10-9 sa round 1 in favor of Kilua, 10-8 naman sa round 2 in favor of Blaser. So, that's 19 to 18 in favor of Blaser. Kay Kilua naman sa round 2, medyo hindi niya na-close ng maayos yon. Sobrang, sobrang kulang sa nakulangan ako sa content, nakulangan ako sa mga punto ni Kilua dito sa pangalawang ikot. Feeling ko lumaylay ng konti, tapos
mas nakatulong din sa akin mag-decide na hindi nga sing lakas ng round 1 ni Kilua yung round 2 niya nung hindi niya na-close ng maayos, nung nagkaroon siya ng slip-ups. Diba? So yun lang. Napansin ko kasi na hindi ganun ka-effective yung mga angles ni Kilua dito. Tapos yun nga, nag-choke pa siya, slip-ups pa siya sa ender. Kaya yan, hindi nakatulong talaga. So yun, that's 19 to 18 in favor of Blazer. Pero sa round tabla. Round 3, deciding. Game. Sinira yung Ekisan na ginawang construction site. Mga banat mo, wak at mixer. Talagang doon ako magko-construction, kaya nga Bob the Builder. Go, Bob. Game! Alam nyo ba ang rason kung ba't reschedule yung laban namin? Na-ospital to sapagkat yung abnoy talagang wak. May nalalaman pa siyang blaze. Ayun, inapoy siya ng lagnat. Tas kayon katatapat. Pwes sa lungkot ka masadlak. Mas malas ka pa iho sa 10 years nag-chemo tas napunggo lang ang truck. Delay, sakit-sakitan para may risked. Delaying tactics ang puta. Mamamatay ka lang, nagka-hospital ka na. Di mo love yung kultura. Gago. O sige, ikaw na maangas. Tipong flip-top caliber. Malupit na challenger. Mayaman pa sa manager. Kaso nonsense yan lahat at gusto kong masabi, sir, na wala yung angas mo, Blaser, pag burat mo may catheter. Di ba? Di tayo magka-level. Unang-una, average MC ka lang na walang linya nag-stand out sa event. Pangalawa, panay overrated ka masyado at panay asa sa connect. Walang special sa litulay bukod sa agawad ka. Dahil din yun sa koneksyon ng konsel niyang papa. Doon palang pasalamat na. Sinupa si M-Site, tilaptap si Luxuria para pintap matahak niya. Diba agawad, tumatakbo, ba't nagpapalakad ka? Iba init ko sa turna, ako'y aabot sa dulo. Backward play, kaya pa rin mandurog ng punto. Kahit sabihin, Totoo naman. ka sa akin, na parang presyo ng krudo, puwasak yan gago. Kahit pataas, kayang ibaba ng kupal. Tonsi sa alak ng Pablo. Patunay ito, bobo, na kahit wala sa flip-top, halimaw to ka-enkwentro. Ibabadibag ko na lang lahat. Magpaganda lang sa kwento. Lahat kayo sa hukay di diretso. Pagbaon rekta simento. Wala ako sa langit lupa kasi demonyo pang impyerno. Let's go! Naglag ka lang sa pedestal, manaluwag na tangkain. Humarang sa indrag, sa gasa at sa samain. Makukulat at dadaing at paalala na lang din. Nakatiter mo sa burat, nakalimutan mo tanggalin. Patay to in many ways, di na makakapag-angas. Sa sobra, inikontrol ay pang hell. Panis ka pag ako na lang haras. Etong sa pililya lang ang base. Ang sinapit marahas. Sa paghahangin ko dyan sa blaze, ako'y aabot sa paras. Madumi yung performance ni Kilua. Yun lang. Nagmatter yung yung linis, nagmatter yung mga slip ups niya dito. Wala crucial yung round 3 eh. Kailangan niya makabawi eh. Check natin round 3 ni Blazer. Ay, sa wakas, tapos na yung 3 rounds mag-taste ng hininga. Ay, gago. Para kay Dave Denver daw. Gago. Dave Ay, sa wakas, tapos na yung 3 rounds mag-taste ng hininga. Ang ina. Ay, sa wakas, tapos na yung 3 rounds mag-taste ng hininga. Ang ina. Sinasabihan mo akong average. Sarap patikimin ng beach lap. Nasabihang malakas lang sa lugar, sabi ng mga wala sa flip-top. Ouch. Shit. Pansin nyo ba? Shit. Sa mga uploads ng video ni Tanga,
Madalas tinatanong sa comments kung naligo ka na ba. Sarap itakamura sa bodega sabay ipos sa panganang makaranas ka ng ligo, suntok nga lang yung naipon na dala. Kasi ang bantot mo tignan. Walang ligo kung ilang days batak. Nilaban ka kay Batman nang maranasan mo mag-take a bath. Take a bath. Okay. Akala niya yung blaze ka match, mag-practice man ng straight naman. Anong ka-rhyme ng fake tawak? Tito share ng thanks a lot because nung ahon yung make sapak. Tung saksakan ng dungis, mukha pang homo na habilis. Ako may auto na makinis, may pamporno pa na pinis, bigay todo pa sa bihis. Gantong mukha yung dahilan ba't may naglolo ko na misis. Pinakita kong madumi ka pero sa combo na malinis. Sa langit lupa, alam nyo ba ba't di yung bully na pasok? Sabi daw ni Boss Arik, bawal may buni sa batok. Literal sa motos, leeg tama. Salamat na gawin na to. At nasa lubong din tong kupal, tagal ko nang nangangati sa'yo. Paano ang lakas mambuli-buli? Pas leeg, may buni-buni. Masama kasi ugali, kaya di na yung bumuti-buti. Halos lahat ng pagamutan, nalapitan yan sa QC. Niresetahan siya ng ligo, tas papahiran lang ng tuti. At diba, ahit ang nanay mo sa tatay mo, sa 15 years na age gap, guess what? Talagang bubunga nun bastos kasi may pedophile kang airmat. Mabuti na lang patay na siya. Maraming batang masasagip, chong. Kasi kung buhay lang nanay mo, malamang kakantutin ka din nun. Nag-post pa yan. Happy birthday, ma. Kapag good boy, pasikreto. Andun siya, pinagboblow ni Satanas ng apoy sa impyerno. Para malabas mo galit mo sa nanay mong walang kwenta, buhayin mo. Tsaka mo sumbatan, pa-SS-an mo kay Rafaela. Ano? Anong lasa ng gamot na madalas mong ibato? Nakakabubugan sa lamin lalo't basag mong sinalo. Style mo to, baka malimot, siyang malimot, tinalo na di lahat ng mga kupal mula sa putang ina mo. Ano guys? Blaser yun. Blaser yun. Wala nang papabay pa ba natin? Pucha, blaser. Blaser yun. Sorry kay Kill. Pero hindi ko alam pero kung sakaling naitawid ni Kilua yung mga verses niya ng malinis, sa tingin ko, I think, blaser pa rin eh. Pero, mas ditikit lang si Kill. Sayang. Nag-matter sobra yung so, yung mga stutters niya, yung mga slip-ups niya. Tapos, okay lang naman. Diba? Okay lang na magkaroon ng slip-ups, ng stutters, pero dapat mababawi niya. Diba? Kaso, ang nangyayari kasi, after niya mag-choke, after niya mag-slip-ups, mag-stutters, hindi niya na-overpower yung mga previous verses niya eh. Na may maintain lang niya yung same energy, same performance. So, syempre, magmamatter yung ganong slip-ups. Tournament to, quarters to, sobrang aangat talaga yun sa rounds. So, kay Blaser naman, although slow, ito yung pinaka-weakest round niya, round 3, sa tingin ko, nakuha niya pa rin to. Yun lang, ganun lang kasimple, ganun lang kabilis. So, round 1, bibigay ko kay Kilua yun, sa 9-7 na score, 9-8 na score. Sa round 2, 10-9 pala yun. 10-9 in favor of Kilua sa round, tama, diba? Tama. 10-9 in favor of Kilua sa round 1, 10-8 naman in favor of Blaser sa round 2. Then feeling ko pinakamahina nila to parehas eh. 7 points for Kilua. Sorry, sayang. 7 points for Kilua. Bali, final score ni Nikhil is 10-8. 10-8-7 and that's 25 points for Kilua. Kay Blaser naman, bigyan ko siya ng 9 points sa round 3. Although hindi ito yung pinakamalakas na round ni... sige, 8
8 points para kay Blaser. Sorry. Feeling ko kasi mas malakas pa rin yung round 1 niya compared dito sa round 3. So, yun. 9, 10, 8, and that's 27. So, 27 to 25. Up by 2 points si Blaser. Tama, diba? So, Kilua, 10, 8, and 7. So, that's 25 points for Kilua. Kay Blaser naman, meron siyang 9, 10, and 8. Tama. So, that's 27. So, 27 to 25. Round 3, 8, 7. In favor of Blaser. So, yun. Blaser ako sa rounds 2 and 3. Round 1, Kilua yun para sa akin. So, game. Gaspakan po sa kanilang kinuha. Siyempre dito sa may less percent. Discarte sa basketball league. Abangan nyo yan. Kung tayo nag-upload. Yun, eto na. Pero yun, mag-a-advance para sa semifinals. 5-0. 5-0. Mag-ingay para kay Blaser. Yeah. Blaser. So, judges. Shoutout kay Boss Josh. Shoutout sa Broadway Hustler, Hood 1997, Elmo Cañesco, sa mga tropa natin, sa mga Marcus, Paul Santiago, Ryan, sa kay Kuya Jones. Dexter! Binoto si Brazil for 3 rounds. All 3 rounds. Piyesa niya. Papatay ni Galman para sa akin all 3 rounds. Laman na lamang si Brazil. Check na check naman sa video. Dicta pricing. Oh, Dicta. Ako si Blaser Chow. All 3 rounds. Mas gusto ko yung mga angle niya. Mas balance yung binigay niya. Props din kay Lua. Okay yung mga bit-bit niya, yung pagiging agresibo. Pero all 3 rounds, Blaser. Kaya nakita ng laban, ako dito, round 1, ginawa ko tabla. Kumawa ko magulo. Round 1, nagbigay ko tabla. Ganda may mga papapasok si kinuha na ano. Pero siguro papaliwanag ko na lang kabuuan, hindi na per round. Mas di ba mga si Blaser sa content. Mas maganda yung content ni Blaser. Tama. Pero para sa parin kay Kilua, syempre tumatama. Putang ina, binugulo ako ang buot na. Siya kay Shaboy. Nalaban niya sa maestro. Ayun, binoto ako, Blaser, mabilisan lang. Talo sa dalawa. Ayun, wala naman masyadong mapapaliwanag. All 3 rounds binigay ko siya kay Blaser kasi mas maganda niya na-execute yung style niya dito sa battle. Tapos, napawalang bisa niya yung pagiging kupal ni... Ayun, sino doon? Kilua. Kasi maganda rin niya sinisimulan yung round niya. May problema dun sa mga ender ni Kilua, hindi nagiging catchy. Unlike dun sa mga ender ni Blaser na, di ba, parang natatakot niya na mas maganda. Ayun lang, all 3 rounds binigay ko yung para kay Blaser. Okay. Congrats at good luck sa rematch nila ni Dave Denver. Yung binoto si Blaser, bali round 1, bench para kay Kilua. Round Yes. 2, para kay Blaser. Parehas kami ni Bali Tus. sa round 1 kasi medyo Parehas kami ni Tus. Shoutout. Parehas kami ni Tus ng boto. nag-a-adjust si Blaser kasi nga ibang approach yung ginawa niya. Para sa akin, mas effective si Kilua sa Tiger. Yung round 2 para sa akin, pwede pa siya makuha ni Kilua dapat. I-edge lang yung round 2 kasi kaso nga yung parang bandang ender ni Kilua, parang medyo siya sa Oo. At yung time naman na yun, mas creative si Blaser. Yes, mas creative talaga. Parang nag-focus si Kilua sa punto. May creativeness pa rin naman, may laro pa rin sa center, pero mas nag-ano siya, nag-stick siya sa punto, tapos si Blaser mas lumakas doon. Si Tus pa yung naging kaparehas natin na vote, no? Anyway, so that's it. Tignan natin kung kaya pa natin reviewin yung Dave Denver vs C9, pero I think cool down muna ako. Guys. Whew, okay. So the judge were ano ba? Hindi. Basta, bahala na kayo. Bahala na kayo sa naging hatol ng mga judges. Pero, I think unanimous naman na ganun yung naging hatol. Pero, yun. Big shoutout kay Kilua. Sayang yun, Kill. And good luck kay Blaser. Tangin na exciting yung Dave Denver vs Blaser. Tangin na yan. Sana makapanood ako ng live. Diba? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. And that's Dave Denver vs C9. Tas after nun, sana may bagong upload sa flip top na mga isabuhay
para makapag-isa buhay tayo. Tapos, yun lang. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.